Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We praise you, we glorify your name, O Lord God. Napakabuti mo, Lord God. Napakabuti. Lord, maraming salamat po sa gabi nito na patuloy niyo pinagkakataon sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nandito ngayon upang makinig ng iyong salita. Lord God, salamat po sa pahiram ng buhay sa bawat isa sa amin. Di man po kami karapat-dapat, Lord God, patuloy po kami pinagpapala. Lord God, sa gabi nito, patuloy po kami lumalapit, naniniluhod, humihingi na inyong awat habag. Patawarin niyo mga po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Lord God, patawad po sa mga bagay na dapat ginawa namin pero hindi po namin nagawa. Ganun din po, Lord God, pinapatawad din po namin, Panginoon, ng mga taong nagkasala sa amin. Lord God, sa gabi nito, patuloy po kami lumalapit, naniniluhod sa inyong harapan. Patuloy po pakalinisin ang bawat sulok ng aming mga puso upang sa pagharap po namin sa iyo, Panginoon, kami po ay maging karapat-dapat. Lord God, patuloy po itataas ang iyong gawain sa takong lugar na ito. Patuloy po ipadala ang libo-libong anghel upang protektahan ang takong lugar na ito. At Lord God, patuloy po akong gamitin ngayong gabi sa hirap na patuloy sa aming mga labi upang ang umutawi namin dito ay naayon sa inyong kalooban. Lord God, dalangin ko po sa gabi ito, patuloy ibuhos ang takong biyaya at pagpapala sa mga kapatid kong nandito ngayon. At Lord God, ganoon din po, patuloy namin itinataas na kung sino po ang makakarinig ng iyong mensahe ngayong gabi, patuloy na bago ang kanilang mga buhay. At Lord God, ang mga susunod na oras, ang mga susunod na sandali ay inihahabilin po namin sa inyo. Ang lahat ng parangal, pagkakila, papuri at pagsambay sa inyo naman. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po ay magsasabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon mula kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Marcos chapter 4, verse 1 to 9. Muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang mga tao sa dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sabi niya, "Makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at inuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan, bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sulibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa, hindi ito masyadong natugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakalito ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig-30, tig-60, tig-100. Sinabi ni Jesus, makinig ang may pandinig. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Praise God! Palakpakan po natin ang ating Panginoon na pinakamalakas na papuri sa ating Panginoon. Sige po, yung nakakaupo na po, lahat po ng makikinig. Yung makikinig lang po. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, nakaraan dito po kami ninong sabi niya, kailan daw po ba huling nagko? Sabi ko po, medyo matagal na kasi hindi mo po lang na-invite sa amazing. Dito lang po. Pero napakasaya po ng aking puso dahil ako po ay nabigyan rin ng pagkakataon ng aking Panginoon na magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Amen po? Narinig niyo po ba ako? Malinaw po ba yan dito? Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dito po sa bandang kanan ko, narinig niyo po ako? Amen. Dito po, narinig niyo po ako? Nagigla po, narinig niyo po ako? Tinatanong ko daw po, kasi minsan daw po ay sa pag-aaral, magkakita
mga bata na hindi mo naririnig. Kaya minsan ito yung matanda na naiinis, katugtog na maingay, kasi minsan yung tunog hindi na, parang hindi nakakapatenga nila. Ganun daw po, base po sa pag-aaral ito po yun. Ngayon po, kaya po tinatanong kung naririnig niyo po ako. Baka may mga salita po ako na hindi malinaw. Kasi mahalaga po yung mensahe ng ating Panginoon sa gabi ito. Gusto ni Lord, pakinggan natin mabuti po ang mensahe niya sa gabi ito. Amen po? Malakpak nga po lang mga hindi nakakarinig. Ayan. Sige po, antayin po namin kayo. Sabi ko na po sa inyo, narinig talaga. Dahil hindi narinig ng iba. Amen po? O, malakpak po lahat ng nagpapur sa ating Panginoon. Sabi ko sa ating binasa, makinig ang may pandinig. Amen po? Alam niyo po, ngayong panahon na ito, napakaraming ingay ng ating mundo. Amen po? Napakaraming informasyon sa ating mundo, napakaingay. Isa, di natin alam kung ano ipapakinggan natin. Maraming stress, maraming ingay sa mundo. Amen? Tapos, pagpunta sa internet, ang daming fake news. Hindi na natin alam kung ano talaga yung totoo. Tapos ngayon, may lumalabas pa yung AI. Yung akala nyo totoong video, pero yung pala gawa lang ng isang program ng computer. Amen po? So, napakaingay ng mundo natin. Ngayon, hindi po natin alam ngayon kung ano yung papakinggan natin. Kaya maaari tayo madaya ng diablo kasi hindi natin alam kung ano yung papakinggan natin. Pero may isa lang po na dapat tayong pakinggan. Ito ang salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ang katotohanan. Amen po? Sabi ko sa John chapter 17 verse 17, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Amen? So para hindi daw po tayo madaya ng diablo, dapat alam po natin kung ano yung pinapakinggan natin. Alam niyo po kasi napakahalaga nung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Meron po kasi yung share sa tatlong bagay lang po. Alam po maraming dahilan kung bakit mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. I-share ko po sa inyo, ano ang tatlong dahilan bakit mahalaga ang lubos na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po? Una-una po, ito ang naging daan upang makilala natin ang Diyos. Kaya po mahalaga na tayo ay nakikinig dahil ito po yung naging daan kung nakilala natin siya. Amen po? Imagine niyo po nung unang-una po tayo bumalik sa gawain. Di ba po kaya po tayo pumunta dito kasi nakapakinig tayo sa salita ng Diyos. At simula nun, nakilala natin ang ating Panginoon. Nakilala natin yung karakter ng ating Panginoon. Kasi nung wala pa tayo dito, hindi pa tayo nakapakinig, hindi natin kilala ang ating Panginoon. Pero dahil sa pamamagitan ng pakikinig, nakilala natin siya. Nakilala natin na meron palang Diyos na ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating mga makasalanan. Meron palang Diyos na nagmamahal sa atin kahit gaano man ang sitwasyon natin sa buhay. Kahit gaano marami na wala ating kasalanan, meron palang Diyos na nagmamahal sa atin. Dahil sa pakikinig, napakinggan natin ang karakter ng ating Panginoon ay handa niyang ibigay yung kaisa-isa niyang anak para sa ating lahat. Dahil sa pakikinig mga kapatid, nakilala natin ang ating Panginoon. Amen? Ang pangalawa po, ayan po sa Pilipos chapter 3 verse 8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay inilagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Amen? Yan po sa atin San Pablo. Simula nung nakilala niya ang ating Panginoon, ay naging mahalaga sa Kanya. Na wala ng kabuluhan kahit anong bagay, naging mahalaga na sa Kanya ang ating Panginoong Kristo. Amen po? At ang pangalawa kong dahilan kung bakit mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos, kabago pupuntahan niya mga kapatid, nung ginagawa ko po itong topic na ito, si Sister Louie po, nag-send sa akin ng video. Ngayon, ito pong video na sinend sa akin, parang sa ibang bansa siya eh, maraming tupa. Tapos doon sa tupa, maraming tao. Ang ginagawa po ng mga tao, ginagaya nila kung paano tawagin ng pastor yung mga tupa. Yung sa babae, sinubukan ng gayahin kung paano tawagin ng pastor. Ang sabi ng babae, kasi pagtawag ng tika. Yan yung pagtawag ng pastor. So, sinubukan ng babae, sabi niya, tika.
Pero yung mga tupa, kumakain pa rin ng damo, di sa pinapansin. Sinubukan naman ng isang lalaki, kung kaya niyang gayahin yung pagtawag ng pastor sa mga tupa. Ganon din. Nilakay lang yung boss niya, tika. Pero hindi pa rin tumitingin. Maraming sumubok, halos ganun pare-pareha sila, sinubukan nila. Hanggang mamaya, dumating niya yung pastol. Pagdating ng pastol, tinawag niya yung kanyang mga tupa. Ang sabi niya, tika. Bigla mamaya, yung mga tupa, biglang ako kumakain sila, biglang tumayo, nakatingin. Parang nakilala nila, kasi yung tumatawag sa kanila. Sinubukan rin tawagin ng pastol. Maya, ladapin na yung mga tupa. Amen? Pero hindi po tayo mga kapatid. Sabi po natin, sobrang ingay ng mundo. Pero dapat, alam po natin yung tinig ng ating pastol. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Sabi po sa John chapter 10 verse 27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Amen? Tingnan niyo nga po yung mga katabi niyo kung mukhang tupa. Pag hindi po nakamikiyan, baka mukhang kambing yan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. At ang pangatlong dahilan po mga kapatid, kung bakit, at pangalawang dahilan kung bakit mahalaga nakikinig tayo sa salita ng Diyos, ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Amen? Pag sinabing pundasyon, dito po nagsimula yung ating pananampalataya. Nung nakilala natin ang ating Panginoon, tayo ay nanampalataya. Nung kahit hindi po natin siya nakikita, patuloy pa rin po tayo na nanampalataya. Sabi nga po, lagi po natin sinasabi, pag tayo nasa gawain ng ating Panginoon, hindi na po uso yung to see is to believe. Dapat believe and you will see. Dapat ganun po yung ating pananampalataya. At dapat po ang ating pananampalataya pinaninindigan. Hindi po lang yung pananampalataya o yung Katoliko na KBS, sabi po nila yung din. Yung kasal, binyag sa umaatid ng isa. Dapat ating pananampalataya sinasabuhay natin. Sa patuloy natin pakikinig sa salita ng Diyos, dapat yung pananampalataya natin lumalalim, lumalago. Amen po? Naalala niyo po yung kwento na to. Ito po yung kwento ng centurion. Ito po yung sundalo sa Roma nung panahon na yun. Lumapit po siya kay Kristo kasi nalaman niya, narinig niya na si Kristo ay nagpapagaling. Nagkakaroon po nung panahon na yun, yung kanyang alipin ay may sakit, parang paralisado. Ngayon po, dahil narinig niya na si Kristo ay nagpapagaling, pinuntahan niya si Kristo, nagpakilala siya. Ang sabi niya, siya ay sundalong Romano, meron isang hawak na maraming tao. Ito sundalong Romano na to, ang sabi niya kay Kristo, ako rin po ay may hawak na tao. Pag sinabi ko sa tao ko, na gawin mo to, ulit mo to, ginagawa niya. Pero sa panahon yun, dahil narinig niya na si Kristo ay nagpapagaling, inilapit niya yung kanyang alipin na sabi niya, Panginoon, yung alipin ko, nahihirapan na sa kasi paralisado ang kanyang katawan. Ang sabi ng ating Panginoon, sige tara, pupuntahan natin. Pero sabi ng sundalo, hindi na po kailangan, Panginoon, sabihin niyo lang po at magaling na siya. Sabi ng ating Panginoon, napakatinding pala ng palataya ko. Kasi sinabihin ko pala, naniniwala na siya na ayaw gumaling yung kanyang alipin. Dapat ganun din po tayo mga kapatid. Kahit di po natin nakikita ang ating Panginoon, patuloy pa rin po tayo na nanampalataya at naniniwala sa ating Panginoon. Amen po. Sabi po, faith comes by hearing. Ayon po sa Roma chapter 10 verse 17 po yan. Sa Tagalog po, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen? Napakahalaga po na tayo nakikinig dahil dito po nagmumula ang ating pananampalataya. Amen? Sabihin niyo ako sa iyong katabi, narinig ko ba yun? Ayan. Ano po sagot? Amen. Palakpakan po natin si Lord. At ang pangatlo po mga kapatid na dahilan ng kahalagahan kung bakit po tayo nakikinig sa salita ng Diyos, ito po ang ating gabay sa pamumuhay. Amen po? Alam niyo po ito? Siguro po alam niyo po ito, no? Yung mga bata, alam niyo ba po ito? Yung paspalayo, naalala niyo? Di ba po pag nagpaspalayo, natalian, pipilingan ka, tapos iikot ka. Pag pinagkatawa ka, sobrang dami pa ng ikot.
Ngayon, kailangan mapakinggan mo, bawa kapatid mo, kamag-anak mo, magulang mo, para malaman mo kung saan direksyon ka pupunta. Kasi pag maraming masasalita, kaliwa, iba naman kanan, yung pala hindi alam kung anong kaliwa at kanan. So, panigurado, mamamali ka ng bago. Amen? Kaya napakahalaga ng pakikinig para matumbok mo yung palayo. Ganun din po mga kapatid sa ating pananampalataya. Mahalaga na tayo ay nakikinig para matumbok natin yung biyaya. Amen? Dapat hindi tayo nakikinig kung saan. Ang sabi natin kanina, ang katotohanan ng ating pakinggan. At ang katotohanan ay yun ang salita ng Diyos. Amen? Wala po hanggang natin sila. Sabi ko sa Awit chapter 119, verse 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen? Ito daw po, ito din po sa mga, kung mapapansin po, aeroplano, di ba po napakalawak ng kalangitan, ng hula, napakalawak. Imagine niyo kung paano nila nagagawa, natama yung mga direksyon nila. Kasi meron silang gabay. Radar, meron silang radar. Itong radar, ito nasisilbing gabay nila para hindi sila magkabunggo-bunggo. Ngayon, imagine niyo, pag bumaba naman sila, mapapasin niyo naman sa runway, puro ilaw. Ito po yung gabay ng mga piloto para tama yung pababaan nila, yung paglalandingan nila. At pagkatapos po, hindi pa po natatapos. Pag mapapark na sila, meron taong gumaganon, sumisenyas, para alam kung saan magpapark yung aeroplano. Ganon din po sa ating Panginoon. Kailangan po, nakikinig tayo dun sa gabay natin. At ito yung ating Panginoon Jesus. Ito yung salita ng ating Panginoon Jesus. Dahil pag hindi tayo nakinig, maliligaw tayo. Pag hindi tayo nakinig, magkakamali tayo. Kaya napakahalaga kung tayo ay nandito sa Sabado upang makinig ng salita ng Diyos. Kasi ito po yung nagiging gabay natin sa ating Panginoon. Ayan po. Ayan. Sabihin niyo nga po sa inyong matabi, listen. Listen. Sabi po natin kanina, masyado na magulo ang mundo, masyado na maingay. Alam niyo po ba, pag binalik-baliktad yung salitang listen, meron tayo mapupuo sa isang salita. Amen po? Ano po yung salita na yun? Sige po, wala. Jumble word. Ayan. Listen. Sirit na po. Sirit na. Ayan. Ayan. Dahil sobrang dami na sinasabi, sobrang dami na po namin napapakinggan, hindi na po tayo nagkakaunawaan. Para daw po tayo ay makapagiging ng maayos, tayo po ay manahimik. Kailangan natin manahimik sa kaibuturan ng ating puso para makinig natin yung mensahe ng ating Panginoon sa atin. Amen. Ang bawat isa po sa atin ay may plano ng ating Panginoon. May plano sa atin, may plano sa inyo. Kailangan na po natin mapakinggan kung ano yung plano ng ating Panginoon. Amen po? Balikan po natin yung ating binasa. Yung ating binasa po, ito po yung talinghaga ng maghahasik. Na kung saan, ang maghahasik po, ito po yung nagpapahayag ng salita ng Diyos, maaaring si Kristo, o sa panahon po natin, yung mga preachers, yung mga pare, ito po yung maghahasik. Amen po? At ang hindi naman po na tinutukoy sa ating binasa, ito po yung salita ng Diyos. Ito po yung hinahasik, yung salita ng Diyos. At ang uri naman po ng lupa doon sa ating binasa, ito po yung uri ng puso ng tao. Sabi po natin, may mga binhi na nalaglag sa daanan, sa batuhan, sa matinig na daan, sa matabang lupa. Ito po yung uri ng puso ng tao. Amen po? Dahil po, nalaman na natin kung gano'ng kahalaga ang pakikinig, pero hindi po gano'ng kadali. Amen? Kahit alam na natin mahalaga nakikinig tayo sa salita ng Diyos, hindi po gano'ng kadali. Kasi po, meron pong mga uri ng pakikinig. Ito po yung babahagi ko sa inyo ngayon. Ano-ano po ba ang mga uri ng pakikinig ng salita ng Diyos? Maganda pong narinig natin ito upang sulitin po natin ang ating mga sarili. Amen po? Handa na po ba kayo makinig? Sige po, subukan po natin kung talaga nakikinig pa po kayo. Amen po? Pag sabi ko po, tatlong bagsak para kay Lord, tatlong kalakpak. Amen po? Okay po. Tatlong bagsak para kay Lord. Kikinig. Saka po, 5 bagsak para kay Lord. 2
Hindi naman naituro din eh. Sorry, hindi naman talaga naituro. Pagka nahapte, ganun. Ganun, amen? O ulit, dalawang bagsak at kalahati para kay Lord. Amen. Last na, walang bagsak para kay Lord. Para kaya hindi pa nakikinig talaga. Walang bagsak, dapat hindi tayo babagsak. Amen po? Sige po, alamin po natin, ano-ano po ba uri ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po? Number 1 po, false listening. Ibig sabihin po, hindi nagpapanggap na nakikinig. Amen? Pupunta ka sa gawain, uupo ka dyan, nakatingin ka sa preacher, nakangiti pa yan. Pero ang totoo, hindi pala naiintindihan. Ito po yung unang-una. Ito po, inalitulad po natin ito dun sa uri ng puso ng tao. Balikan po natin yung ating binasa sa Marcos chapter 4, verse 4. Sa kanyang paghahasik, may mga binding na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Ibig sabihin po, yung false listening daw po, ito yung pakikinig na hindi nauunawaan. Umatid ka nga ng gawain, umupo ka dyan, tumingin ka sa picture, nakangiti ka, minsan, tatamo pa yan. Gagano'n. Pero hindi naman po pala napapakinggan. Pumapasok sa kabilang tenga, lumalabas sa kabilang tenga. Ito po yung katulad, ito po yung mga pusong sarado. Sabi ko dyan, ang taong sarado ang puso na nakapakinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi ito naunawaan. Ito po yung katulad ng mga binti na laglag sa daanan. Na dumating ang pagsubok sa ating buhay, dahil hindi natin naunawaan, pumasok sa kabila, lumabas sa kabila, parang wala lang. Pero nandito po kayo. Nandito kayo, umatid kayo, pero parang wala lang. Ito po yung false listening. Ito po yung uri ng puso ng tao na sarado. Na kahit anong gawin natin, dahil nga po sarado, hindi makapasok yung salita ng Diyos. Amen po? Ang pangalawa po, partial listening. Ito po yung uri ng pakikinig na ibig sabihin po ay yung pumunta na kayo, nakaupo lang po kayo dyan, nakinig na nga naman po kayo, pero distracted kayo. Amen? Distracted kayo sa mga may ingay na bata. Distracted kayo sa cellphone. Distracted kayo na may ano kaya ulam namin mamaya? Tumatakbo yung isipan niya, kaya partial. Ito po yung katulad sa binasa natin na yung mga binhi. Sa Marcos 4, chapter 4, verse 5 to 6, may mga binhi na mga nalaglag sa batuhan. Bagamat kakaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa ay, hindi ito masyadong natuga. Amen? Yung partial listening daw po, ito yung mababaw na pakikinig. Nais naman po natin makinig, pero mababaw. Parang yung tumubo na binhi sa batuhan. Na pag dumating yung sikat ng araw o pag dumating yung mga pagsubok sa ating buhay, ay bigla tayo na pagpanghinaan. Amen? Minsan nga po yung ulan lang eh. Pag umulan lang, parang ayaw mo lang umatend eh. Ito po yung mababaw na makinig. Kakapakinig ka, pero mababaw. Sabi po sa ating, ang mga tao may mababaw na puso dahil masayang tumanggap ng salita ng Diyos sa una, ngunit walang tunay na nalalim ang pananampalataya. Amen? Sabi po natin kanina, mahalaga ang pakikinig ng salita ng Diyos dahil ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Paano po tayo magkakaroon ng pundasyon kung hindi po tayo nakikinig? At kung ang pakikinig lang po natin ay mababaw, gaya ng mga binding na hasik sa batuhan. Kaya minsan pag may problema, hindi na alam kung anong gagawin. Pag may problema sa pinansyal, mas inuuna pa yung mga tao na pwedeng utangan kaysa kay Lord. Si Lord, ginagawa lang natin option pag wala tayong malabitan. Dapat ang ating Panginoon yung priority. Bago tayo lumapit sa ibang tao, hindi na natin kailangan actually lumapit sa ibang tao dahil ipuprovide na ng ating Panginoon. Kasi po tayo minsan hindi lang nasa isip natin, ang akala natin itong mga tao na ito yung magbibigay sa atin ng tulong para tayo ay magkaroon ng kasagutan sa ating mga problema. Nagiging limited
lang po tayo. Amen? Napakahalaga po na tayo ay nakikinig para mas lumalim pa po ang ating pananampalataya. Amen po? At ang pangatlo po na uri ng pakikinig ay yung tinatawag na selective listening. Ibig po ng selective listening ay yung may pinipili ka lang. Sabi nga daw po ng kwento ng isang preacher, nung siya daw po ay tumayo at nagsalita siya, bigla may pumasok na lalaki, umupo sa harapan. Yung sabi po ng preacher, mahalin natin ang ating Panginoon. Sumagot po yung lalaki. Ang sabi ng lalaki, oo, tama yan. Mahalin din ang ating kapwa. Sumagot din lalaki, oo, tama yan. Sumagot din siya, dapat, kung mahal natin ang ating kapwa, dapat, mahalin din natin ang gawain ng ating Panginoon. Sumagot din lalaki, oo, tama yan. Kung mahal natin ang gawain ng ating Panginoon, dapat nagbibigay tayo, oo, tama yan. Ako, nagbibigay ako, sabi ng lalaki. Sabi ko rin, siyempre, ginanahan na yung preacher. Sabi ng preacher, kung talaga tayo ay mahal natin ang ating Panginoon, dapat iniiwasan natin magsugal, iniiwasan natin magsigarilyo, iniiwasan natin mag-inom, iniiwasan natin ang bisyo. Maya-maya tumayo yung lalaki, lumabas. Sabi ng lalaki, anong personalan ka? Amen? Yung po yung selective listening, pinipili lang po natin kung ano yung mga bagay na gusto natin marinig. Amen? Gaya po nung nasa verse 7, may mga binhi na mga nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal ito ang mga binhi tumubo, kaya hindi nakapamunga ang mga binhi. Amen? Selective listening, ibig sabihin po, pumupili lang tayo ng pakikinggan. Pag tayo nasasaktan na, parang personalan na. Pakikinig po dapat, wala tayong pinipili. Dapat lahat papakinggan natin kasi minsan, dito tayo matututo. Amen? Kasi kung hindi po tayo matututo, kung ano yung hirap po natin ngayon, paulit-ulit ka na ibibigay sa atin, Lord, yung hirap, hanggang hindi tayo natututo. Amen? Dapat po lahat ng pinapakinggan natin, lagi po tayo natututo. Kaya hindi po dapat natin pinipili kung ano lang yung maganda sa pagdinig natin, yun lang po yung gagawin natin. Amen po? Sabi po, ang mga taong namimili, ang mga taong namimili ang puso dahil pinipili lang nila ang mga impormasyon na nais nilang marinig. Amen po? At ang panghuli, mga kapatid, na uri ng pakikinig, ito po yung reflective listening. Ibig sabihin po, hindi ka lang basta nakikinig, dapat inuunawa mo yung pinapakinggan mo. Dapat sinusuri mo kanya yung pinapakinggan mo. Sabi po dun sa verse 8 ng Marcos pa rin po, at may mga binhi na mga nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago, namunga ng marami, may 30, 30 at 100. Amen. Ito po yung uri ng pakikinig na gusto natin. Yung may malalim na pakikinig. Amen. Hindi lang po yung nakaupo tayo dyan. Dapat inuunawa po natin kung ano yung napapakinggan natin. At kung sakali naman tayo na yung katanabag, dapat sinusuri po natin. Tama po ba sinabi ni Brother Jess sa verse na ganito? Dapat ginabalikan natin, tinitingnan natin kung tama nga talaga. Ito yung reflective listening. Dapat pinapakinggan natin yung mga bagay, lahat ng bagay, kung talagang tama, sinusuri po natin. Amen po. Ito po yung mga taong bukas ang puso na nakikinig at lubos na nakatuon, sumusuri at umuunawa sa salita ng Diyos. Amen po. Napakahalaga po na suriin po natin na ating napapakinggan. Hindi po lahat ng ating napapakinggan. Minsan tayo po ay napupunta na sa ibang daan. Kaya dapat po, lahat po tayo ay sumusuri at inuunawa. Mahalaga po inuunawa po natin. Dahil po, ang pakikinig po, ang tenga po natin, ito po yung entry point papunta sa ating isip, pababa sa ating puso. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Dahil kung hindi po natin napakinggan ang mga salita ng Diyos, nasa na po kaya tayo ngayon? Ngayon po, gaya po ng mga apostol ng ating Panginoon. Nagsimula din po sila sa pakikinig. Kaya po sila ng palataya, kaya sila nakilala ang ating Panginoon. At itong pakikinig po sa salita ng Diyos, ito yung kanila naging gabay. Dapat po, huwag po natin piliin yung
pakikinig na mababaw, yung pakikinig na pinipili lang ang gusto pakinggan. Dapat ang pinipili po natin, dapat magkaroon po tayo ng mas malalim na pakikinig. Eh po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko mga kapatid, kapag ang binhi ay tumubo sa matabang lupa o sa mga tao may pusong bukas na nakikinig at tumanggap sa salita ng Diyos, ito'y mamumunga ng marami. Amen po. Tanungin niyo nga po yung mga katabi niyo, namunga ka na ba? Dapat, lapit na anniversary, 7 years anniversary. Dapat tayo po ay namunga na. Dapat tayo ay nakapag-akay na ng ating mga kapatid. Amen po. Dapat hindi lang po tayo, yun nandito. Pangarap naman po talaga natin na maisama yung ating pamilya dito. Amen po. Pero may dalawang uri po ng charismatic. At may dalawang uri pong dahilan kung bakit kakaunti lang tayo dito, kung bakit yung pamilya natin wala dito. Ang dalawang uri po ng dahilan kung bakit kakaunti lang po tayo dito. Ang una pong dahilan ay hindi po nila alam na may ganitong klaseng gawain. Napakalaki ng lugar dito sa atin, pero hindi nila lahat alam na may ganitong klaseng gawain. Yan po yung unang dahilan. Kaya dapat ang gagawin po natin, ipapaalam natin, i-invite tayo na mayroong gawain dito sa ating lugar. Amen po. At ang pangalawang dahilan po kung bakit kakaunti lang tayo lang nandito. Yung una po, hindi nila alam. Yung pangalawa, nakakilala sila na umaattend dito. Narinig niyo po? Ang pangalawang dahilan ay nakakilala sila na umaattend dito. Ibig sabihin, kaya ayaw nila pumunta dahil sa atin. Dapat hindi po dahil sa atin. Dapat tayo po nakakilala sa ating Panginoon. Dapat tayo po ay nagiging daan upang yung mga kapatid po natin na hindi nakakilala, hindi nakapakinig sa salita ng Diyos, tayo po'y mag-aakay sa kanila. Hindi po dahil kaya ayaw nilang pumunta dito kasi nandito tayo. Kasi yung mga yan naman, amen lang yan eh. Pero pagdating ng weekdays, balik na ulit sa gawa. Dati nilang gawa. Hindi po pwede. Tuwing Sabado ay balay tayo. Tapos pagdating ng Lunes, hanggang Biyernes, asal ka doon tayo. Amen? Napakahalaga po na nagmumula sa atin. Dapat po, lagi natin tinitingnan ang ating sarili. Dapat lagi po tayo nagtitingnan sa ating mga kilos. Dapat po, nagmumula sa atin ang naging dahilan para maakay natin yung mga kapitbahay natin dito. Amen po? Palakpakan po natin si Lord. Kahit po mga kapatid, ang ating Panginoon po ay tapat. Ang kanyang mga pangako, mga kapatid, ay kanyang tinutupad. Sabi po sa Numbers 23:19, akong Diyos ay di sinungaling katulad ng tao. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Pag pinangako ko, tinutupad ko. Amen? Pag nalaman po natin ang halagahan ng pakikinig, at pag nalaman natin yung uri ng pakikinig, at piliin natin dapat nakikinig tayo na may malinaw na pakikinig. Amen po? May pangako po ang ating Panginoon. Ano-ano nga po ba ang pangako ng Panginoon sa taong may lubos na pakikinig ng salita ng Diyos? Amen po? Unang-una po, magkakaroon ng lubos na kagalahan at kapayapaan. Amen? Pag sinabing lubos, hindi ko matatawaran. Kasi tayo, ang gusto lagi natin, magkaroon tayo ng kagalakan. Minsan, nakukuha natin sa pagbili ng mga gamit, natutuwa ka, bumili ka ng ganito, nakapasal sa ganitong lugar, masaya ka, masaya ang puso mo. Pero pagdating ng araw, dahil tapos na yung bakasyon mo, babalik ka na dito, sa totoong buhay, nandiyan na naman yung stress. Pag bumili ka ng gamit, minsan tutuwa ka, bumili ka ng bagong bag, bumili ka ng bagong sapatos, minsan walo, talo mo may octopus. Amen? Dami mo sapatos, wala ka namang lakad. Pero sumasaya yung pakiramdam mo kasi hinahanap natin yung kagalakan. Pero ang problema pagkatapos nun, parang kulang pa rin yung binili mo. Parang kulang pa rin yung mga napuntahan mo. Kasi nga hindi lubos yung kagalakan. Dahil nagbibigay ng tunay na kagalakan ay ang ating Panginoong Jesus. Sa piling ng ating Panginoong Jesus, mararamdaman natin ang tunay na kagalakan. Alam niyo po lang ito kinikwento kasi po, naranasan po namin si Sister Louie. Alam niyo naman po, na kami po talaga, lagi po kami, every
kung saan kami pupunta. Yan po yung ginagawa namin. Pero simula po nung naglingkod po kami kay Lord, at pinag-uusapan po lagi namin, ano kaya magandang topic? Ano kaya magandang, saan kaya tayo next na mission? Saan kaya tayo sa sunod na pupunta? Pero ang pupuntahan po namin, yung gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po kung noon, kung may pumupunta sa mga beach, kung may pumupunta sa iba't ibang lugar, 3 days, 2 days lang kami masaya. Pero pag sa gawain po natin Panginoon, habang kami po ay naglilingkod, lagi po kami masaya. Hindi kaya sa kanya. Amen. Ang pagkain sa alam ng bata, tayo ay baliw na. Amen. Na hindi kaya ipaliwanag, hindi na naranasan kung ano yung pakiramdam dito sa gawain ng ating Panginoon. Amen po. Sabi po sa Roma chapter 15 verse 13, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukalang pag-asa, at nawa ay pagkalooban na kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Amen? Hanggat hindi po nakapasa atin ng Espiritu, lagi po tayong kulang. Kasi po talaga naman, originally, nung sa ating mga magulang sa Eva at Adan, tayo po talaga ay nasa paraiso. Kaya kung kapasin nyo, ang pakiramdam natin, naghahanap lagi tayo ng masayang buhay, may kapayapaan na buhay, yung relax ka na buhay. Kasi ang totoo naman po talaga, dapat nasa paraiso po tayo. Pero hindi po mangyayari yan kung hindi tayo makikinig sa salita ng Diyos. Dapat lagi po natin nakikinig sa salita ng Diyos para ang plano ng ating Panginoon na makibalik tayo sa simula sa ganitong buhay papunta sa paraiso ay maganap. Kaya kung papasin nyo, gusto nyo lagi masarap na pagkain. Kasi naman po talaga naman kung tayo ay mayaman. Lahat nandyan, lahat. Pero nagkasala sina Eva at Adan, ang ating mga unang magulang, ito na po yung buhay natin. Amen. Kaya po tayo nag-aaral ng kanyang salita para po dumating yung panahon ay maibalik tayo ng ating Panginoon doon sa paraiso. Amen po. Tingnan nyo mga po yung mga katabi nyo. Kamusta nyo po mabuti? Pag yan ay naksimangot pa rin hanggang ngayon, wala pa rin kagalakan yan. Pero pamikikiti lang yan, pero wala kapayapaan yan. Amen? Sabihin mo sa'yo, katabi kapatid, maniwala ka na kasi. Si Jesus lang ang magbibigay na tunay na kagalakan at kapayapaan. Wala pa ako natin si Lord. At ang pangalawang pangako ng ating Panginoon ay mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Sino po dito ang gusto na magulong buhay? Lahat naman po tayo gusto natin maayos na buhay, masayang buhay. Ngayon mga kapatid, kung yung mga narinig lang po natin dito ay binabaliwala natin, hindi natin sinasabuhay, hindi po natin mararanasan yung kabutihan ng ating Panginoon. Alam niyo po, nung simula po kami naglingkod, na nakapunta po kami sa iba't ibang lugar, na-realize po namin na napakaswerte ng amazing. Kasi makikita niyo po sa ibang lugar, yung mga nagpupunta na preachers, kakaunti lang. Pero sa amazing, talaga napakabuti Lord kasi iba't ibang lugar, iba't ibang preacher, yung mga nagpupunta natin. Kaya ako kanina na tinawag si Sister Ancheck. Kasi parang sa sarili ko pa rin po na parang ako po ba ay talagang karapat-dapat magpahayag. Amen? Alam niyo po, pero napakabuti ng ating Panginoon dahil sinusunod ko yung kanyang plano sa aming buhay. Sinusunod ko yung gusto ni Lord. Kasi kung yung gusto ko lang susundin ko, parang ay gusto ko lang kaupo na lang din dyan. Gusto ko yung natututo na lang din. Pero hindi sabi ni Lord, kailangan tumayo ka dyan. Kasi yung mga taga-amazing, parang iba naman. Dahil, totoo lang po, ang pakikinig, minsan, pagwapo daw po, medyo humili na yung pakikinig. Naniwala po ba kayo? Ano po? Sorry. Sorry po. Hindi po ba? Pero lang po, salamat po namin si Lord. Naranasan natin, pag tayo ay nakikinig sa salita ng Diyos, mararanasan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Mararanasan yung kabutihan ng Diyos. Yung hindi ka lang mga problema, kasi ang kadalasan sa atin, minsan, wala pa ngayong problema kung yung problema na natin. Amen? Hindi pa nga nangyayari kung yung problema na natin. Pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, dahil sa ating Panginoon,
ang lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. Dapat hindi natin may problema. Sabi nga ni yung narinig ko lang kanina, nung nakilala daw niya po ang ating Panginoon 32 years ago. Ang naisip ko lang daw po niya, take daw niya po ay one day at a time. Kung ano lang po yun ngayon, salamat Lord kung ano yung meron ngayon, hindi niya inaalala yung bukas. Amen. Yan po kabuti ang ating Panginoon, hindi makilala yung bukas dahil yung bukas ay mag-aalala sa Kanya. Dapat ngayon po ang inaalala natin, pasalamatan ang ating Panginoon kung ano yung meron tayo. Kasi minsan, ang problema po sa atin, ang hinahanap po natin yung wala tayo. Nalala ko po si Brother Bo Sanchez during pandemic, narinig ko po sa kanya. Ang sabi po ni Brother Bo, magsulat po kayo ng 100 blessing. Alam niyo po, hindi ko pa masimulan. 100 blessing na meron ako. Pero kung sinimulan niya po yung sample, nakakakita ka. Oo nga. Hindi ko lang pasalamatan, nakakakita ako. Kasi maraming ibang tao hindi nakakakita. Hindi ko lang pasalamatan, nakakalakad ako. Hindi ko lang pasalamatan na nakakarinig ako. Kasi ang hinahanap natin kung ano yung wala tayo na meron sa iba. Eh, lagi natin hinahanap, dapat meron din ako noon. Dapat may TV rin ako, dapat may bahay ako, dapat may sasakyan din ako. Sana ko. Amen? Yun ang hirap sa atin. Kaya hindi natin maranasan yung kabutihan ng ating Panginoon kasi ang hinahanap natin yung wala sa atin. Nakalimutan natin pasalamatan kung anong meron tayo na binigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi ko sa Lucas chapter 11 verse 28, ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kung nakapakilig na po tayo sa salita ng Diyos, kailangan tuparin natin. Kailangan po natin sumunod sa utos ng ating Panginoon. Sabihin niyo mga po, sumunod. Sumunod. Laksan niyo po, sumunod. Sumunod. Ayan, palakpan po natin lahat po ng mga sumunod. At ang pangatlo po mga kapatid, na pangako ng ating Panginoon kung tayo ito ay nakikinig ng kanyang salita, makikita at makakatagpo natin ng Diyos. Amen. Alam niyo po darating ang araw, tayo po ay haharap sa ating Panginoon. Hindi naman natin tatanungin kung ano yung napundar natin dito sa lupa. Hindi natin tatanungin kung gaano karami yung pera natin. Tatanungin niya, sumunod ka ba sa utos ko? Amen. Minahal mo ba ako at minahal mo ba ang iyong kapwa kaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili? Siyempre yung utos ng ating Panginoon. Alam niyo po, aminin po natin sa hindi, maniwala man po tayo sa hindi, meron pong impyerno. Kundi dahil sa ating Panginoong Yesus, na napako sa Kalbaryo ng Diyos, mga kapatid, lahat tayo papunta na doon sa impyerno. Pero dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Yesus, tinubos niya tayo. Hindi lang po tayo sa tinubos ng kahit anong bagay. Tinubos tayo ng kabanal-banalan ng po ng ating Panginoong Yesus. Na dapat tayo yung pinako sa ating mga kasalanan, pero ang pinako ang ating Panginoong Yesus. Ang ating Diyos Ama, mga kapatid, alam niya na ang kanyang anak ay pahihirapan, hahagupitin, duduraan, sasaktan, puputuman ng koronang tinig. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, ipinagkaloob niya yung kaisa-isa niyang anak. Amen. At ang lahat ng naniwala sa ating Panginoong Yesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Sabi po sa mga Kawikaan, chapter 8, verse 32 to 35. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay iibin mo. Huwag mong pababayaan, nilayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang, at palaging nakakinig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang makakama. Amen po. Wala pa po natin ito. Bilang pagkatapos po mga kapatid, alam niyo na po ang kwento ni Moises. Pero habang pinag-inilaya ko po ang topic na ito, ipinakita ko sa akin ng ating Panginoon na may aral dun sa panahon na tumakas yung mga Israelita. At nung papunta na sila, habang sila ay lumalayo,
dumating sa punto ng kanilang paglalakbay, nandun na sila sa dulo, sa may dagat na mismo. At dahil nandun sila sa dagat, naisip nila wala na silang pupuntahan. Hanggang dumating yung punto na nag-away-away na sila. Sinisi na nila si Moises, si sila ating Panginoon. Kasi nga, dead end din. Wala na silang pupuntahan. Pero nakarinig ng tinig si Moises at ang sabi sa kanya, itaas mo yung tungkol at hahatiin ko ang dagat. Pagkataas ni Moises, mga kapatid, nahati yung dagat. Amen. Alam niyo po, sa punto ng buhay natin, minsan nararanasan natin na parang nasa dulo na tayo ng tubig. Parang nasa dulo na tayo na walang kasagutan yung mga problema natin. Dapat po, mga kapatid, pakinggan natin yung tinig ng ating Panginoon. Itaas natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating problema. Itaas natin sa ating Panginoon lahat ng dala-dala natin sa buhay. Dahil, mga kapatid, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Ating Panginoong Diyos ang ating malalapitan sa oras na tayo ay nasa dulo na lubid ng ating buhay. Sa oras na wala tayong malapitan, nandiyan ang ating Panginoong Jesus, tumawag tayo sa Kanya. Pakinggan natin ang Kanyang tinig. Kilalanin natin ang ating pastol. Dahil ang ating pastol ang magdadala sa atin sa tamang daan. Ito yung buhay na walang hanggan. Amen. Tayo po tayo mga kapatid. Tayo po ay patuloy na dudulog sa ating Panginoon. Tayo po ay patuloy na mananambahan sa Kanyang harapan. Hindi man po tayo mga kapatid karapat-dapat, pero patuloy pa rin po tayo pinagkakalooban ng biyaya ng ating Panginoon. Marami man po tayo naging sablay. Napakinggan na natin na mali ito, pero ginagawa pa rin natin. Napakinggan na natin na hindi kalugod sa ating Panginoon, pero ginagawa pa rin natin. Napakinggan na natin kung anong tama, kung anong utos ng ating Panginoon, pero patuloy pa rin natin sinusubat. Mga kapatid, sa oras na ito, gano'n po naging pasaway, gano'n po kalaki ang yung kasalanan. Hanggang kami ng ating Panginoon. Ikaw lang yung inaantay ng ating Panginoon na tumawag sa Kanya. Mga kapatid, sa oras na ito, ilagay mo yung mga kamay sa tapat ng iyong puso. Pakiramdaman mo yung tibok ng iyong puso. Nawa ang iyong puso na hindi maging sarado. Nawa ang iyong puso na hindi mamimili na pakikinggan. Nawa ang iyong puso ay patuloy na magiging mong palalim ang pananampalataya. Nawa maging magabang ang iyong puso upang patuloy itong lumago, tumubo, at mamunga. Mga kapatid, hindi ganun kadali. Kaya tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng ating Panginoon, magagawa natin. Mga kapatid, kausapin mo ang ating Panginoon sa mga oras na ito. Sabihin sa Kanya, kung ano ang pinagdadaanan mo sa oras na ito.
Lord.